Basahin po natin sa Manila Times po. Nakita ko to kanina saan ko ba nakita yon? Ano yung tawag doon sa PNA, Philippine News Agency. Kaya nag-react ako doon ng wow. Pero pagtingin ko ngayon, burado na. Burado na po yung pinag-reactan ko. Buti na lang may isang dyaryo itong The Manila Times. Binalita po to kaya meron pa tayong balita. Kanina kasi nung bumibiyahe, nakita ko na to eh. Sabi ko magandang itapik to. Okay, the First Lady Lisa Araneta Marcos will represent the Philippines to the World Government Summit 2025 to be held in Dubai this month, Malacanang said. In a text, ayan, sabi po ni PCA, Presidential Communications Acting Secretary Cesar Chavez, President Ferdinand Marcos would not be joining the First Lady during the summit. Only the First Lady, sabi po. So, siya po yung magre-represent sa Pilipinas. At ito po, in Facebook post, Araneta Marcos shared the photo preliminary meeting at her office in preparation for her attendance to the summit. Alam niyo po, ito po ang unang question na pumasok po sa utak ko, no? In what capacity niya nire-represent yun pong Pilipinas? Di po ba? Si Lisa Marcos po ba ang ating presidente? Kasi nire-represent niya raw yung Pilipinas eh. Ito po ay government World Government Summit. So, ipinagpalagay ko na may kinalaman yung gobyerno dito. Pero tinanong ko pa rin, no? Ano ba tong World Government Summit? Baka naman ito po ay samahan ng mga First Lady o First Gentleman ng bawat bansa. Ito po ang sagot eh. Nung tinanong ko po itong internet, ito po ang sinagot niya. The World Government Summit in Dubai is scheduled for February 11 to 13 is an international event aimed at bringing together global leaders. Ito po global leaders, experts. Ibig sabihin po ng global leaders, yung mga leader po ng iba't ibang bansa, experts and decision makers to discuss and shape the future of government. Di ba? Future of government. Government po. Sino po yung mga participants? Over 30 heads of state and government, more than 80 international organizations, 140 government delegations, and over 6,000 participants, including leading global experts from various sectors are expected to attend this year. Okay. Sino po ang nire-represent ng ating mahal na First Lady? No? Dito po sa World Summit na to. Ito po yung mga participant, World Heads of State, International Organization, Government Delegation. Sino po yung nire-represent ni First Lady? Sino po gagastos diyan? Gobyerno ba? Ganun na po ba ngayon? Asawa pwede na? Wala pa po akong narinig, no, na meeting na dinaluhan o hindi madadaluhan ng Pangulo ng Pilipinas before. Wala pa po akong narinig o nabalitaan na yung hahalili instead na Pangulo ay yung asawa niya. Hindi naman po yata to binyagan o kasal na pwede kang i-represent ng iyong asawa. Government official po ba si First Lady? Paano po siya ang magre-represent sa gobyerno natin? Hindi ko po alam ang tanong, ang kasagutan. Pero ang dami pong first time na nangyayari rito. No? Di ba DFA? O nga, DFA o any cabinet official. Kung ayaw
ipadala yung Vice President, dapat any cabinet official. Hindi ko po alam kung what capacity. Nakakapagtaka sa bagay, ano pa ba ipagtataka natin sa gobyerno na to? Lahat po may FAIRs. Ang dami pong FAIRs na pinagagawa nito. Unang gobyerno po na nagkaroon tayo ng problema ng mga blanco yung budget o yung BICAM na pinagbatayan ng 2025 budget. Napakarami pong first dito sa gobyerno na to. Magtataka pa ba tayo? Pero nararapat po ba ito? Ito po bang pagre-represent niya ang capacity niya bilang asawa ng Pangulo? O bilang private citizen? Ang linaw ng nakalagay dito. First Lady Marcos to represent PH at Dubai's World Government Summit. Di ko po alam kung bakit po. Hindi ko po alam kung bakit po wala na bang matinong tauhan si Pangulong Marcos? Wala ba siyang tiwala sa lahat ng kanyang cabinet official? Parang magre-represent na sa Pilipinas ay asawa ng Pangulo? Again, sasabihin ko po, hindi ko po alam kung ito po ay may legal basis. Kasi, siyempre, hindi naman tayo abogado. Pero kahit po may legal basis yan, di po ba? Kahit po may legal basis yan, hindi na po karapat-dapat yan. Wala namang posisyon sa gobyerno magre-represent ng Pilipinas. Wala bingi-bingihan lang. Sabihin mo na marami nang nagsasabi na bangag ka. Kaya mag-hair follicle test ka. Hindi siya mag-hair follicle test. Ganun yata talaga. Okay. Ang dami kong pinagtatakahan talaga Tapos okay pa rin kayo lahat? Okay pa rin yung ating Ewan ko lang kung bakit kayo okay pa rin. O dito tignan nyo kung alin siya rito O siya ay siya ba ay head of state? Hindi po. Si First Lady po ba ay head of state? Hindi po siya head of state. Siya ba ay namumuno sa international organization? Hindi ko po alam. Pero ang sinabi po kasi, magre-represent siya ng Pilipinas Malamang hindi yung international organization. Tapos, baka dito siya kasama. Meron dito This year marks the largest participants. Ayan. Baka dito siya kasama. Ito kasi, global leaders, hindi siya global leader. Expert, hindi ko alam kung saan siya expert. Decision makers. Baka dyan siya kasama sa decision makers. Baka kasama, baka yun yung nire-represent niya. Yun siya yung decision maker sa Pilipinas. Kasi wala sa lahat Hindi siya leader. Hindi siya, baka siya ay ang decision maker. May nakalagay kasi doon, decision maker Hindi ko naman po sinasabi na dapat ipadala si Vice President Sara Duterte. Alam nyo na nga magkaaway. Siyempre, hindi papadala yun. Pero, ang dami pong tauhan